Welcome back kaibigan. Ngayon ay bibisita ako kay Inang sa sementeryo. Matagal ko nang hindi nabibisita yung tinanim ni Mrs. T na halaman, mga bulaklak sa kanyang puntod. Didiligan ko na rin kasi may kainitan ngayon. Buong linggo yata sa nakikita ko sa forecast ay hindi uulan. Kaya mabuting simulan ko magdilig ngayong Lunes. June 2 ngayon at ang temperatura namin ay papalo ng nasa 20 mahigit. Kaya magandang pagkakataon na madiligan ng mga bulaklak, maliit na garden bed ni Inang sa kanyang puntod. Gagamitin ko lamang ay special na transportasyon at matutuwa kayo. Ito papakita ko sa inyo. Ito ang aking bisikleta. Ito ang aking cruiser. So nakikita ninyo, napabayaan ko siya ngayong panahon na to, nung last winter napabayaan ko. Kaya yung makintab niya na katawan ay puro kalawang na ngayon. Pero meron akong solusyon dyan at gagawin ko rin ng content yun. Kaya sana maging matagumpay ako sa pagtanggal ng kanyang mga kalawang, lalo na sa mudguard. Makikita ninyo, simple lamang aking teka, nalabo yung aking video kasi naka portrait mode. Bear with me ha. Teka, isi-switch ko lang para maganda, para maayos naman. Okay, naka regular video na to kaya hindi na magbe-blur lahat. So nakikita ninyo ang aking dala ay yung aking diligan na hindi kinakalawang to. Ito ang gusto ko at sinauna to. Alam niyo naman makisinauna itong inyong lingkod. Meron din akong matagal na to. I'm sure yung mga nadibisita sa Dollarama, Dollar Tree, sa Dollar Store ay meron ito. Nandito pa yata yung presyo nito eh. Huwag palilin lang ha. Hindi porke Dollar Store ang pinuntahan ninyo, dollar lahat. $3 ito ay okay lang siya. Huwag alagaan lang na huwag magkakalawang ay magiging maayos ito. Itong gagamitin ko para hindi masyadong pagpala at bisikleta lang ang gamit mo ay mahirap, di ba? At syempre, itong aking dollar din to. Ito yung again, $3. Ito yung kung wala pa kayo nito sa Pilipinas, may buhangin. Alam niyo naman ako. Yan, portable na upuan. Lalagay niyo siya diyan para nakasakay kayo sa bisikleta rin. Okay? Very comfortable yan. Mababa. Siguro isa hanggang 2 dangkal. 1.5 hanggang 2 dangkal ang taas niya from the ground. Kaya lalagay ko siya dito. Ang aking diligan, ang aking watering can ay secured lamang ng isang dilaw na bungee rope. Marami akong bungee rope dito. At meron din ako na bag dito sakali man na maybe may mag-grocery ako. Hayaan nyo, i-upgrade ko ito dahan-dahan. Kakaroon ako ng basket. Alam nyo, ang pamilya natutuwa sa akin dahil kilala ko na even yung luma akong bisikleta may basket. Mahalaga sa akin basket. At may basket sa harapan. Nalaman ko na kapag basket sa harapan at may dala ka, mabigat yung pag steering mo. Not so much pero nararamdaman mo po na. Ito kaibigan, kakwento ko sa inyo ang special na cruiser bike kong ito. Cruiser bike / dahil meron siyang derailleur ba ang tawag dito? Forgive me dahil hindi ako sanay sa mga ganyang mga gear. Malalaman ko rin yan eventually sa channel na to. Pag-uusapan natin yan. At kung may alam kayo sa derailleur, I hope tama binibigkas ko kasi hindi talaga ako nag-google sa mga ganyan mga bigkas. Ay let me know kung tama ako. Gusto ko ma-improve ito bisikleta na ang tawag ko rito ay Dutch bike / cruiser bike. Marami akong i-upgrade sa kanya tulad ng upuan. I find that yung upuan ay masyadong malapit sa manibela na I find myself scooting backwards. Yung scooting pabalik dahil siguro mahaba ang inyong lingkod. Hindi naman ako ganun na mataas pero parang malapit siya eh. Ramdam ko talaga yung height niya. Pwedeng babaan pero I think nakasagad na yun eh. Overall, I love this bike. May character at lalagyan ko pa ng pagagandahin ko pa to sa aking panlasa at sana masubaybayan nyo rin ako dito
sa mundo ng gagawin ko rin dito na pagbisikleta. Hindi ko alam ang channel ko, pero may ginawa akong playlist para dito, at paminsan-minsan mag-upload ako tungkol doon. Isa pa, last year hindi ako nakapagbisikleta. Bala ko yun na magkaroon ng maraming mga bisikletang video, pero hindi ko nagawa. Ang dami mga nangyayari, di ba? Kung regular kayo nanonood dito, malalaman nyo na I'm all over the place. Gardens, kotse, at napakarami pang iba, tulad ng mga tools ko rin, at yung mga napakarami pa, at hindi yun nabawasan ngayon, kaibigan. Pero I'll find a way, dahil ito ang gusto ko. Umorder nga pala ako ng ilang kagamitan nito, tulad nung, alam nyo yung, dahil meron akong Action 5 Pro, the DJI Osmo camera, action camera. Kumuha ko ng, alam niyo yung stick, it's like a long stick, siguro 5 foot stick yon, na you can attach sa katawan o sa harapan, at doon sa dulo mahaba siya, at doon sa dulo pwede mo nyong i-attach yung inyong action camera, at nakikita nyo yung bunbunan ko, o pwede kung dito sa harapan ko, at magandang mga angulo. I'm a little excited, not so much excited, I'm a little excited nga. Yeah. So just imagining that I could produce a video like that, na over bird's eye view ba yun? We'll see. Titingnan natin. Dahil alam niyo naman, may mabagal ako sa teknolohiya. Kaya yun lang ang update ko sa inyo. Tataas pa ang araw. Kailangan ko na magsimula. Kaibigan, laging hanapin ninyo ang mga bagay na makakapagpasaya sa inyo, makakatulong na sa inyong kabutihan ng inyong kalusugan at isipan. Importante yon. Always find a way na makapag-ehersisyo kayo at maging inspirado kayo sa araw-araw. Ano man ang balakid na harapin natin, ang balakid laging nandyan, mga problema, haharapin natin yan. Kaya sa pag-exercise at pagpapanatiling masigla ng inyong kaisipan, ay makakatulong ito na malabanan ang mga pagsubok na harapin natin saan man tayo, sa Pilipinas man, ibang bansa. Papalitan natin yung tubig. Kailangan pinapalitan yan. Ito yung kanya mga bulaklak, ninang. Ito naman yung gagawin nating didiligan natin. Pipilitin kong hindi malagyan yung bulaklak para hindi siya masunog. Dapat kasi sa umaga dinidiligan yan Pwede rin sa gabi, pero preparado para maiwasan ang mold sa gabi, sa umaga. Ito yung isa naming lote sa pamilya. Bakante to kaibigan, para sa sa aming iba pang mga kamag-anak. Ang may papayo ko sa inyo, a year ago gumawa ako ng video. Check it out, yung funeral or funeral plan. Pinaliwanag ko doon yung mga kaimportansyahan na kailangan na mapaghandaan ninyo ito. Yung aking pamangkin na nag-video noon, tagal na yun, mahaba pang buhok ko. Dahil mahirap dito sa Amerika at sa Canada na pumanaw kung hindi planado. Kailangang paghandaan ito. Ang average funeral dito ay 20 to 30,000. Yun yung hindi cremated. Yung hindi kayo i-cremate. Mas mura kung cremation, pero minsan alam natin ayaw natin nun, di ba? Kaya kung may sariling lote, lapida na lang, libo na. Kaya may mga option din dito, katulad nitong option na to, na pwedeng magkapatong dito. Pero pag-isipan din nyo yun, kasi once na kunin nyo yung hindi magkapatong, hindi na pwedeng palitan. Itong kainang ay siya lamang ang nandito. Ito pwedeng share, magkapatong ang pamilya, kung sino man ang ililibing nyo.
At marami pa mga options. Meron pang Musileo din dito. Tulad yan, Musileo yan. Pwede rin dyan ang hindi kailangan dyan na cremated ang ang inyong pamilya. Pwede rin dyan na actual na yung katawan o ataul, kaya mas mahal yun syempre. Pero maganda itong nakuha namin dahil open, sariwang hangin, at maganda, natural. Pisahan ko na to at inang konting video lang. Itong mga luma na galing dito sa base, sa base ay tatapon na natin sa basurahan, compost. At papakita ko sa inyo yung gripo. Makatataka siguro kayo, kaya kumuha ng tubig. Dala mo ba yung tubig? Sinakay mo rin ba sa bisikleta? Lakay? Meron ditong tubig. Kapag spring na at early fall, pinapatay na nila yon, tina-turn off na nila. Pero ngayon, sagana tayo sa tubig. Hali kayo. Maglalakad lang kayo ng dahil nasa bandang dulo ang puntod ni Inang, tabi po, ay lalakad ng konti. Ito yung recyclable. Pwede rin dito kasi magkape habang binibisita niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Compost at garbage. Siyempre sa compost ito. There you go. Yun yung gripo. Halika. Normally, hinahawakan ko lang ito. Pero dahil hawak ko ang telepono para makita nyo, ay aman. Okay, laksan pa natin. Lakas o. Okay. Hindi yun ang modelo ng pagsalok ng tubig. Dinidiligan din natin ang kanyang damo para lalagyan natin ng grass seeds yan. Medyo tag-init na ngayon, mahihirapan ng tumubo yan unless yung mga annual na yung mga ryegrass, yung mga fast growing ryegrass at tall fescue. Titingnan natin kung ano magagawa natin. Hindi natin pwedeng iwan na may spot dyan. Makakailang balik ako, kaibigan. Ito ang aming ginagawa para mapanatiling maayos ang puntod ni Inang. Okay, dito na ako magpapaalam. Kaibigan, dito na ako magpapaalam sa inyo. At hanggang sa muli, padayon.